Kaya umaga po sa bawat isa, kung maganda po ang umaga ng bawat isa, we're praying po sa ating mga churches. Last, Tuesday ata, mamili po tayo ng kwan po galing sa church. Kasi po pumunta po yung IBMF team. Kaya pupunta po yung team natin, yung IBMF po sa churches po natin sa Isabela, sa Canino. So, nabigay po tayo ng konting tulong doon. At mabalik na rin po sila kahapon po kasi Friday po sila pupunta. And we're hoping na maging okay po yung maging okay po kasi sa katanduanin sa rin po data yung bagyo. So, dadaanan po ulit sila. Actually, dinadaanan na po sila ngayon. Alas 11 daw po ang forecast, malakas ang ulan sa kaano. Pero pinagsimba pa po tayo ng Panginoon. Pinagsimba pa tayo lahat. Yun po, napakaganda ng opportunity po na nandito po tayo sa church. Kasi po, alam niyo po yun, it's a Sunday, syempre. And at the same time, alam niyo yun, parang kapag ka po may bagyo tapos natapat ng Sunday, parang proclamation yun ng mga Kristiyano na hindi kami matutunaw kahit masinin natin. O kaya parang hindi kami dadami. O dapat siya nag-church tayo para dumami church ng ng bagyo. Kasi pagka nabasa daw yung mabuti, dumadami. Kaya yun, marami pa rin naman po ng church, pero yun nga po, yan po yung goal, yan yung function po natin. Yung series po natin is about dysfunctional families. Pagkaroon lang po tayo ng konting overview ng mga discussions po natin. Actually po, kapag tinignan po natin yung Book of Genesis, makikita po natin na marami talagang mga dysfunctional na mga groups of people or individuals, lalo na po sa Book of Genesis. Katatapos lang po ng mga estudyante po natin na first year sa Bible School ng Book of Genesis. Sa sobrang haba po, halos isang buwan po namin na tinapos. Kasi daming nangyari dyan Diba? Yung sa Garden of Eden, pinatay ni Cain si Abel. Tapos, pagkatapos nun, Noah's flood. Tapos Tower of Babel. Tapos yung pangako kay Abraham. Ang dami. Diba? Sa akin ba? Gawin ko na lang sa pulsa para may yan. Pero yan sa naman ng Abraham, tapos yung mga families, lalo na dito, kasi ano po ang promise kay Abraham, sa mga nakakaalam? He will be the, father of many nations. So, ibig sabihin, lahat ng mga nations na meron ngayon, galing kay Abraham. Tama po ba? At kung galing kay Abraham, makikita po natin na maraming mga makikita pa tayo dyan, dun sa time na yan. Pagka pumunta kayo sa Exodus, the same thing. Tinawag na sila ng mga Israelites kasi si Jacob, yung preaching po natin, di ba sabi ni Pastor Edward, ang nangyari po, binago ng Panginoon yung pangalan niya ng Israel. Tama po ba? Tapos from Israel, meron po siyang 4 na asawa. Tapos sa 4 na asawa, merong doon nang galing yung iba't ibang mga 12 nations of Israel. Tama po ba? Tama po? Medyo magulo. Tama ba? Yung pinili ng Panginoon to have many nations under Him, merong 2 asawa. Tama? 2 asawa. Tapos ang inuna pa niya na maanakan ay yung alalay ng mga asawa niya. Tapos yung talagang nililigawan niya ay yung ate yung una niya na pangasawa. Tama ba? Tama, gulo mo. Paano nanggaling yung pamilya ng Panginoon na alam naman natin na banal
dahil doon sa mga bagay na gano'n. Napaisip na ba kayo doon? Ewan ko, wala isip din ng mga estudyante ko nung pero parang mas gusto ata nilang gumawa na lang at pagpasa ng requirements para sa grade. Ganun naman talaga eh, mapapasa na lang. Pero, di ba, pagka naiintindihan mo yun, mapapaisip ka rin. Ano nangyari sa napakagandang plano ng Panginoon? Tama ba? Nasa Genesis pa lang po tayo. At Genesis chapter 11 pa lang po yun. Di ba? At makikita natin, doon pa lang, sa time pa lang ni Jacob. Ewan ko kung nag-rebelde pa yung mga tao, talagang sadyang matigas yung ulo natin. Kaya nga po, doon nag-birth out yung discussions po ni Pastor Edward. About, kasi sa totoo lang, sobrang negative yung dating ng dysfunctional. Tama ba? Mga ADHD ba tayo lahat o ano? Pero if we will look at the Bible, makikita po natin na marami talagang showcase of dysfunctional families na nakalagay doon. And our goal is not to copy the dysfunctions na meron sila, but rather put up spiritual functions from the dysfunctions na meron sila. Kumbaga, meron silang mga insufficiencies dun sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Ang kailangan natin gawin ay hanapin kung paano tayo mas babalik sa Panginoon dun sa mga negative na nagawa nila. Hindi kopyahin yun. Tama ka? Kasi kung kopyahin natin, malupit. Kaya nga po, yung mga lahi po ng mga Muslim, isa yun sa mga inadapt nila. At ang distinction na sinasabi nila sa Bible na gano'n. Tama ba? Mapapasabalihan mo ba yung argument nila sa atin ngayon? Sa Bible mo nga yung father of many nations, nang galing sa 4 na asawa yung 12 tribes of Israel. Di ba? Kaya kung pinag-aaralan mo natin yan, the title of our message for this morning is Spiritual Functions for Dysfunctional Spirituality. Because we know for a fact that yung families na meron po tayo, as functional as it is, nagkakaroon po yan ng dysfunctions kapag nawawala po tayo dun sa function na nilagay ng Panginoon kung saan tayo dapat tumakan. At kapag tinignan po natin, we will just jump dun sa discussion po natin from Jacob na naganap lang po kanina kasi sigurado po itutuloy po ng ating pastor, Pastor Edward po yun, from Jacob. Pero sabi po niya dito, ang ganda po ng conclusion natin last Sunday. Kasi last Sunday po sabi ni Pastor Edward, that the dysfunctional family is a choice. May pinipili talaga yan. Pinipili po ng isang tao yan. At kung titignan po natin, Jacob wrestled with God. God changed his name. Pero pinili pa rin niya yung mga bagay na yun. Or pinili ng ibang tao para maging ganun yun. Bakit? Kasi yung tatay ni Rachel, ganun yung sinabi, magtrabaho ka muna ng 7 taon. Ay, yung atin muna yung ibibigay ko sa'yo. Tapos, hindi natin alam, pero yun yung choice nila. Mapipigilan ba ng Panginoon yun? Pero, naniniwala po ako sa isang bagay, na nangyari yung mga bagay na yun kasi kasama yun dun sa inisip ng Panginoon ng plano. At para matuto tayo dun sa mga bagay na nangyari. And the conclusion that we have nung last Sunday is this: a dysfunctional family, if it is a choice, ang kailangan natin gawin is to start fresh. Start fresh. And as we approach December and mag-January na ulit, maintindihan natin that a family, the dysfunctions in our families, ang pinaka-punot dulo po niya ay kung ano yung pinipili natin araw-araw. Okay po? Pinipili natin araw-araw kung ano yung mga dysfunctions sa families. At kung gusto natin mag-start ng bago, kailangan maintindihan natin na pumili ng mga bagay na tama yung function sa ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga po, yun yung titignan natin. We'll read 1 Samuel chapter 1 at titignan po natin ano ba yung spiritual functions na sinasabi. Ano ba yung mga dapat natin gawin? As we have these problems of society po natin ngayon, kailangan natin maintindihan na ito yung palagi natin isipin. Before we proceed, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. We know that we are living in the last days, o kung dadating naman, pero alam po namin that the events will come worse, Panginoon, sa mga susunod na panahon. Pero tulungan niyo po kami
to stay in your function, Panginoon. Hanapin po namin, Panginoon, palagi ang kagustuhan mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino ba nakakaalam dito ng tagline ng daily inquiry? Daily inquiry pala. Daily inquiry. Ano po? Ang tagline daw po ng daily inquiry, balanced news, fearless news. Isa po din sa mga alam natin at kapag natinignan po natin, ang media. Sa totoo lang, sabi lang naman nila, yung media daw iba-iba. Pinagsasabi ng totoo, pinagsasabi ng half-truth, pinagsasabi ng biased truth, kung ano, pero sabi ng Daily Inquirer at sa kanila daw, balanced news, fearless news. Kumbaga, balanse. So sa sobrang balanse niya, meron siyang isang, ito po, nasa YouTube po ito, kinuha ko lang rin po. Meron po isang balita, alam ko po, nangyari po ito 4 months ago. Sino po nakakaalala nito? Hindi ko po ito kasi pagkakausapan namin kahapon, nag-site visit po kami ng family camp po ng Bigyakuan ng kahapon. Habang pinag-uusapan po namin ito, maganda yung conversation namin ng mga ay ng mga dito. Pero po ito, si Vico Soto, meron mga nag-rally dahil mapagawa yung City Hall. Tama? Marami pa ako mga narinig patungkol dyan sa mga may-rentahan nila ng lugar, magkaling gastos, etc. Huwag na tayo doon, dito na lang tayo. Okay? Yung mga nagprotesta sa harap ng nabalitaan nyo? Tapos syempre mga amigo yung iba sa atin, mga Eusebio. Wala na tayo doon, bahala na. Pero kaya ko po sinabi yan, balanced news, fearless views, balanced preaching, fearless exposition. Balance lang. Ano sinabi niya? Yung mga nag-rally daw, hindi naman talaga taga-Pasig. Panoorin niyo na lang po yung video kung gusto nyo. Hindi na-QR yan na ilagay kayo, pero yan po yung video. Na sabi din sa news, hindi naman talaga mga taga-Pasig yun. Mga nirentahan lang daw sila. Sad thing about news, about yung mga balita, at mga puro-puro ng mga tao, sa totoo lang, minsan bias at di balanse yan. Tama po ba? Minsan kasi merong mga kinikilingan, may biases, may mga ganun. Ang dami natin mga pwedeng sabihin niya sa amin, si Pastor Carlo, cute yan, pero minsan buwago yan. Minsan masama ugali yan, minsan mabait yan. Diba? Ang dami pwedeng kahit sa inyo, minsan naiinis kayo. Diba? Minsan yan, pagka nagkaaway-away pa yung mga Kristiyano, patungkol dyan, sabi mo kayo ganito na ganito. Diba? Minsan ganun talaga. Pero ang maganda po, for the news, at sa ginawa ni Vito, hindi siya nag-retaliate. Kinausap niya yung mga tao. Tama? At kung titignan po natin, ayun yung balanse. Di ba? Lalo na po, in counseling, sa totoo lang po, sa counseling po sa church, kapag ka talagang ilan niya, kunyari, nag-aaway ng pamilya, papakinggan mo pareho. Ano po ba ang sinasabi niya patungkol? Ang bottom line is reconciliation. Di ba? Kung titignan po natin, yung mga news, yung inquirer, o lahat naman sila, di ba, yun yung gusto nilang i-expose. At sa totoo lang, marami po sa atin will be affected, most especially sa mga news na merong ganyan, yung biases natin will always come from one problem. Ano po yun? Fake news. Tama po ba? Fake news. Hindi naman talaga totoo. Nag-rally, binayaran, dami ng mga rally na ganyan. May rally rin dito 30, ganyan. Sa Senate pa yun. Ang dami ng mga ganyan, di ba? Pero titignan po natin, nadadali talaga tayo ng fake news. Sino po dito mga na-fake news? Meron po ba dito na-chat ng hacker ng tropa namin, si Pastor Kevin Gama? Kasi po, nangihingi ng pera eh. Kala namin totoo, pero hindi. May mga ang tawag pa sa amin, pray! Tawagan namin, pray! Kailangan mo ng pera, 10,000. Sa isang tropa namin, 14,000. Diba? Ma-scam ka talaga. Diba? Fake news. Sino po dito mga na-fake news? Sino po mga nakaraan? Sino po dito yung napagkabalang buntis ka, pero busog ka lang? Sino dito yung ang dami mga bagay na sinasabi sa iyo ng ibang tao, pero fake news? Diba? Ganyan eh. Ganyan talaga. And if we will look at it, sa totoo lang, kapag na-expose yung mga fake news, na-expose lahat ng mga news na yan, sa totoo lang, mahirap talaga.
Sa totoo lang, kapag na-expose yung fake news, it brings us away from the reality. Ayan yung goal ng fake news. Ayan yung goal ng reality na mga susunod pa. And if we will look at it, minsan, half-truth siya, bias siya, medyo katotohanan siya, pero it will drive you away, far away from the reality. At sa totoo lang po, in the Christian realm, sa ating pong buhay Kristiyano, sa spirituality, o sa ating pong pagsunod sa Panginoon, sa religion na meron po tayo, maintindihan po natin that yung mga seems too good to be true, yung mga biases, yung mga fake news, it will bring us far away from reality. Ako po, nagsimula po ako sa church na ang una ko pong ministry ay pagtuturo ng bata, pangalawa po ay audio, pangatlo po ay pagtugtog ng drums. Ito po mga kasama ko po dito, kilala niyo po yan. Lalo na yung nakatalikod, na nagpapiano, kilala niyo po yan. Yung nakatagilid, yung nasa gitna na babae, na nagigitara, kilala niyo po lahat yan. Diba? Isip ko, wala akong mapayag dati. Yung kinakain ko dati, kinakain ko rin naman din. Diba? Tapos may preaching mo. Diba? Dati po talaga, third year high school po ako. Pinag-pray ko po, sabi ko, Panginoon, wala akong nagda-drums, palisa na yan. Pinag-pray ko na po ito sa preaching natin. Dati. Umalis na yung mga nagda-drums, pumalit na po kami na yung next generation. Tinuruan kami, tapos pinag-pray ko, Panginoon, bigyan mo ang ability na makapag-drums. Wala naman talaga sa realidad na magiging matutulong tumugtog eh. Kasi yung gitara, hindi kami nagkasundo eh. 4 lang na words, hindi mo pang magawa eh. Kaya binitawan ko lang eh. Nagtatawanan ko sa ng mga tropa ko dati, si Toray, sa Toray. Pero, napunta tuloy ako sa drums. Pero yun, third year high school, nagda-drums, kasama ako sa praise and worship. Hindi po yan yung picture po niya. Hindi ko makakalimutan at palagi kong babalikan yung panahon na yun kung saan sinabi ko sa Panginoon, gusto ko pong gusto kong mag-drums, bigyan niyo po ako ng kamalilungan. Pinag-pray ko talaga yung personally. Nung third year high school ako na nasa church na ako. And then, natuto ako, nakasama ako sa praise and worship team, sa banda. Ang pinaka-storya po niya, nung college ako sa PUP, sino po yung mga taga-PUP dito? Sa PUP po, sobrang laya. Kahit naka-brief ka lang pumasok, papapasukin ka. Pero, malaya, pwede ka lumapas-pasok. Kanyari, kumakain yung klase mo hanggang gabi. Gabi pa yung susunod, kahit saan ka pupunta, maglabas-pasok, basta may ID ka. Doon po nagsimula yung dilema ko sa buhay. Kasi tumutugtog ako, pero nayaya po ako ng mga klase kong marunong tumugtog ng music. Usong-uso yung alibango na hallelujah sa kanyang tuwing ko yun. Hindi mo makakalimutan yun. Niyaya ako, sabi, tugtog tayo. Sabi, siyempre, bailan namin, sumama ako. Tugtog kami. Tapos pumalo ako, sabi, galing mong pumalo, ang pakain na. Sinabihan ako magaling pumalo. Sa church kasi, sinasabihan ako ng maliit, hindi magaling pumalo. Pero, talaga sumama ako sa kanila. Tapos, nasali kami ng Battle of the Bands. Sa kami nun ang college namin, business Pareho kami ni Ate Joyce nung pagka-graduated palagi, pag-bihan kami. Sa akin dito kaya advertising major and public relations. Sasali kami sa banda, nag-practice kami. Kahit Wednesday yun ng prayer meeting, ako pumunta ng prayer meeting, pupunta muna kami sa banda. Tapos pagkasabado, magpapaalam na kay Kuya Ito. Parang di ako makaka-attend ng mga gagawin kasi magpapractice pa kami. Tapos may mga overnight kami na hindi ako nakapag-church kasi magpapractice kami ng banda. Malapit na yung tugtog, 1 buwan na lang. Tapos may isang Sunday. May isang picture dapat pero mas gusto ko ito, mas maraming involved. Mas 3 lang kasi kami nun pero mas gusto ko ito. May isang Sunday, sabi ko. Tumutugtog ako sa church pero tumutugtog ako sa banda. Yung kanta namin, Hallelujah ni Bamboo. Narinig na po ba yung kanta na Bamboo na? Sino ba nakakaalam? Hindi magtataas ng kamay yan. Ano po? Ano yun?
turugtugin namin, mga nakaline up, tapos may mga love song. Tapos sasabihin ako na magaling technical kasi mga drummer po ng na church drummer, technical pumalo yan. Bumabagsak yan sa nota, tapos alam niya yan, magaling. Kesa doon sa mga may ingay lang pumalo sa labas, kaya gusto nila. Tignan niyo po yung mga ibang banda na magagaling sa labas, ang roots na puro Christian yung Christian tugtugan. Kahit sa foreign. 1 month na lang, sabi ko, hindi na ako, pinagmumura ako ng mga kaklase ko. Sabi, practice na pa. Pero yun, after po nun, may Bible school na ako. Pero yun po yung storya. Nagkaroon naman ng dilemma. Sabi ko, okay naman yung tumutugtog ako sa church, pero tumutugtog rin ako sa labas. Pero parang yung Sunday na parang hindi ko kinaya. Ginagawa ko yung mga bagay para sa Panginoon, mas ginagawa ko rin sa mundo. Anong tawag sa akin? Anong tawag sa ginagawa ko? Di ba? Parang sabi ko, tama ka ba ito? Tapos nagre-reason out ka na sa isip mo, yung nagana siya na, ako sa grade 2. Wala namang involved na grade 2. Di ba? Sa church kasi hindi ako makapalo na kung paano papaluin yan sa labas. Yung mga ganun pa, di ba? And it struck me at that time. Sabi ko, Panginoon, ano po ba dapat gawin? Nag-wait ako before 1 month, tapos nagkagalit-galit kami ng mga kabarkada ko. And sometimes, mga kapatid, with fake news, it will bring you far away from the reality ng mga bagay na dapat natin paliwalaan. We'll study first Samuel. Sino ba ito si Samuel at ano ba yung functions na ito? Sa totoo lang dati, akala ko itong pangalan na ito exclusive sa babae kasi ang dami kong mga naririnig na babaeng pangalan na ito. Pero kasi wala pong kaharian o walang kingdom na ipinangako sa mga Levites kung saan-saan sila, kung saan-saan Isang nation at that time, kapag tinignan natin yung meron siyang mga family kagaya nito. Isang family po ay doon sa if you will read First Samuel, kung meron po kayo mga Bible din niyo. First Samuel si Elkanah. Si Elkanah po ay ang asawa ni Hannah at ni Penina. If you will look at history, makikita po natin na dito sa mga lineage na to, mga Levites to, pero mga pari sila na hinirang ng Panginoon. Pero hindi naman talaga sila nagpa-function lahat ng mga pare, pero sila yung mga Levites. Isa doon yung family nila Elkanah. Si Elkanah, na pangasawa niya, o naging asawa niya, si Hannah. Ang pangalan po, sa totoo lang po, in Hebrew, meron mga meaning yung pangalan. Lahat po, kapag binasa niyo sa Bible, meron yung mga meaning. Isa po doon, ang pangalan po ng si Elkanah po, sabi doon, pinurchase na siya ng Panginoon yun yung pangalan. Una niya na pangasawa si Hannah. The title, the meaning of Hannah is grace. Kaya po, meron tayong mga Hannah grace ang pangalan. Kasi Hannah, ibig sabihin ng grace. Meron din naman mga Hannah Joyce. Kaso hindi nagpapasaya na sa kanya. Hannah, ibig sabihin grace. Una na pangasawa niya Elkanah, si Hannah. Si Hannah, hindi po siya nagkakaanak. Wala po siya. Barren siya. So, ang ginawa ni Elkanah, dito na yung medyo, ang ginawa ni Elkanah, naghanap ng panibagong asawa. Kasi pwede naman sa kanila yun. And meron naman reason, kasi di magka-yung asawa ko, kaya naghanap ako ng iba. Naging asawa niya si Penina. Ba't hindi? May volume ba yan? Okay. Hindi kaya. Malakas ko natin. Inaalang natin. Si Penina, ang pangalan niya Joel. Nagkaroon ng mga anak si Penina. Si Hannah, wala. So, ang nangyari, there are times na si Penina, inakasal niya si Hannah. Sinasabi niya, kailan ka pa magkakaanak? Wala nakalagay po sa Bible. Basta nakakaasaran lang sila. Pero sigurado ko yun, yung palaging ibinabala ni Penina sa kanya. Hindi ikaw ang true wife, ako ang true wife kasi ako yung inanak, ikaw wala. Pero ang una kong naging asawa and the legal wife sa panahon natin, sa panahon nila, si Hannah. Medyo twisted, medyo dysfunctional. Bakit ka magkaanak kung wala kayong anak kung yun lang naman?
Ang dami mga reasons. Sabi, tayo yung many nations. Dapat mag-propagate tayo, etc. etc. Kaya siguro sa Elkanah, ginawa niya yun. Pero kapag tinignan natin yung buhay, medyo twisted niya, medyo dysfunctional niya. Bakit ka maghahanap ng iba kung meron ka naman? Tama ba? Amen. Hindi lang yan dyan applicable eh. Kunyari, meron ka namang cellphone. Tapos lumabas bigla yung iPhone 17 Pro Max. Tapos yung cellphone mo, iPhone 8 lang. Siyempre gusto mo yun. Pero may cellphone ka naman. Parang ganun po yung nangyari. And just so happened na kapag ako Shiloh, dati po wala pa pong church sa Jerusalem para pumunta sila. Meron lang po tabernacle. Ang tabernacle po dun sa place nila ay sa Shiloh. Pumupunta po sila sa Shiloh, tapos nung pumunta sila sa Shiloh, inaasar siya ni Penina, tapos habang kumakain sila doon, parang lungkot na si Hannah. And he inquired of the Lord. Nag-pray siya. In 1 Samuel chapter 1, nakikita po natin yung prayer po ni Hannah. Sabi po dito, she is greatly distressed. And she prayed, Lord of armies, if you will indeed look on the affliction of your bondservant and remember me, and not forget your bondservant, but will give your bondservant son. And sabi po dito, ano po sabi? I will give him to the Lord all the days of his life. Ibibigay ko siya sa Panginoon habang buhay. Meron po binanggit dyan na dulo. Alam niyo po, napakahalaga po ng dulo. Ano po yung sabi niya? The razor shall never come on his head. Alam niyo po kung ano tawag po dyan? Nazarite vow. Ano po yung Nazarite vow? Ano po ibig sabihin nun? Ito ay, ang ibig sabihin po na isang proclamation, walay sa mundo at maging mundo niya ang Diyos. Yan po ang yan po ang pinangkopyahan ng pagiging monghe. Yung mga monks sa panahon natin ngayon, sa mga cathedrals, pumupunta yan sa ibang lugar. Tapos, nagsisiklud yan sa ibang lugar. Pinaparusahan yung sarili nila, and that is their view of this. Pinaparusahan nila yung sarili nila para yung temptation, hindi sila madaya. Yun yung nangyari. Kasi nasa right vow yun yan. And sabi, kapag tinignan niyo po, if you will parallel this study, makikita niyo po, hindi lang po si Samuel yan, si Samson din. Naalala niyo? Si Samson po, dinedicate ng kanyang nanay para maging Nazarite. Tapos, yung Nazarite, wala na siyang gagawin, kundi naalala niyo yung the book of Judges, si Samson, judge naman siya ng Panginoon, pero kakaibang judge siya. Bakit? Ano po si Samson? Judge siya na matipuno at malakas. Tama? Pinili siya ng Panginoon. Tapos, sa pagiging Nazarite niya at para sa Panginoon siya, kaso nga lang, ano po yung isa sa mga na-violate niya? In Numbers chapter 6, verse 1 to 21, ano po meron siya ng mga bagay na dapat hindi gawin. Abstaining from grapes, cutting of hair, tapos sa patay, bawal sila gumawa. Una po na na-violate dyan, sa totoo lang po, kamuntikan na yung paghawak sa corpse. Bakit? Diba umawak siya ng yung panganang ayaw. So, medyo na siya doon, pinagbigyan siya. Ang pinaka-nangyari, dinulit yung buhok ni Samson. Wala yung lakas. Diba? Why? Because yun yung sa kanya. And Samuel at that time, sinabi rin na hindi, magiging Nazarite ka rin. Yung buong buhay mo, ibibigay mo sa Panginoon. Gusto ko lang, don't worry po ito. If you will look at Numbers chapter 6, maganda po itong benchmark sa panahon natin ngayon with regards to spiritual functions. Tingnan niyo po kung ano yun, abstaining for wine, grapes, and other grape products. Ano po ibig sabihin niya? Na bawal siyang uminom ng kahit anong may grapes. Kaya sparkling man yan. Ano ba? Red wine man yan, na may 12%, hindi ka naman tatamaan kasi mas gin nga, iniinom mo, hindi ka tinatamaan, red wine pa. Diba? Sa kanya, walang gano'n. Kumbaga, alam na niya kung ano yung kailangan gawin na Nazarite will do that. Biruin mo, ito po sa panahon nun, wala siyang ininom
inumin kung hindi ano po? Tubig. Wala pang tuba nun. Baka sa tuba siguro, nadali si Samuel. Pero yun po, napakaganda po ng function niya yun. Bakit ko po tinake note to? Because if we will look at it, if we will look at spiritual functions, if we will look at spirituality, makikita po natin that the prayer of Hannah at that time, the prayer of Hannah is that she will dedicate his son. Hindi pa niya alam kung ano yung magiging anak niya, pero sabi niya, i-dedicate niya yung anak niya. And if we will look at it, a spiritual function na meron po at makikita po natin sa panahon natin yan is that we are giving lahat sa Panginoon, kahit ano pa man yan. Siguro knowing the story of Isaac at that time, nung ibinigay ng Panginoon, binigay ni Abraham sa Panginoon, pabalik si Isaac, the same thing na nangyari. Wala akong anak, pero ibibigay ko sa iyo yung anak ko. Yung lalaki kong anak. Grabe, no? Sino po dito yung sinabi mo na kung nagkasakit yung anak mo, ibibigay ko yung anak mo sa Panginoon. Sa mga magulang. Tapos kapag magpapaalam ng practice, nagagalit ka. Diba? Napaka-dangerous po nitong pangako na ito, mga kapatid. Bakit? Kasi naalala ko si Tora wala naman siyang, parang hindi naman niya gusto na magpastor, pero nagpastor siya kasi sinabi ni Mami Aida. Kahit ilang beses siya pinalaglag ni Mami Aida, kumapit pa rin si Tora tapos nagpastor pa rin siya. Kasi yung pangako ng nanay niya. Kaya po mahirap pong magsabi. Naalala ko si Brandon, kinakausap ko si JR, bigay na sa Panginoon. Pagdating ka sa mula, kasama ko balugin. Diba? Yun yung nangyari ni Samson. At hindi lang siya basta i-dedicate, pero i-dedicate siya sa temple. Kaya po kapag titignan po natin, napakahalaga nito. If we will look at spiritual functions na meron po tayo sa panahon ngayon, makikita po natin that spiritual functions and spiritual states today will state your steps. Kung ano yung mga pinipili mo, kung ano yung mga pinapangako mo at pinagpe-pray mo, kung saan mo pinaplan at pinaplano yung buhay mo, that will be directed by your spiritual state. Napakahalaga po ng spiritual state, yung estado mo spiritually. Kaya nga po sa church, lagi namin sinasabi, mag-pray kayo, mag-devotion kayo, magbasa kayo ng Bible, ilagak yung buhay nyo sa mga tao na magdadirect sa inyo. Kasi spiritual state, yung estado ng spirito mo, mag-dictate na yung mga pangyayari at gagawin mo sa inaharap. Why? Because dysfunctional yung family ni Hannah. Tama ba? Dysfunctional yun, pinagpalit ka sa iba na magkakaanak. Pero nag-stay ka pa rin doon. Sobrang dysfunctional. Kaya po pala, disclaimer lang po. Pinag-aaralan po natin ito sa church, hindi para mag-bilin, pero para ito. Diba? Bakit? Kasi ganun po yun. Yung estado ng spirito mo o yung buhay mo sa harapan ng Panginoon will always take your steps. Kung ano yung mga pipiliin. Kaya po maganda kapag nagkaroon tayo ng benchmark at batayan, isipin natin kung saan natin inilalagay yung spirito natin. Kung nasaan ba talaga yung spiritual status natin sa harapan ng Panginoon. Kasi, if you will just pray and put your faith sa harapan ng Panginoon, tingnan niyo po ginawa ng Panginoon kay Hannah in verse 20. And in due time, after Hannah had conceived, he gave birth to a son. His name is Samuel. At ang ibig sabihin po, kapag napapangalan niyo po sa anak niya ay Samuel. Samuel po. Pinakala ko Samuel. Hindi na pinabukod ka ng church. Sabi ko sa pangalan ni Samuel, narinig ng Panginoon at pangalan ng Diyos. Pangalan niya. Tapos ayaw yung mapuntahin ng church. Siguro nag-pray si Samuel na sabi na mapuntahin na ako ng mga Baptist din sa Baptist Church. At narinig ng Panginoon ang nilagyan mo ng story
But yun yung pinangalan ni Hannah. Why? Because narinig ng Panginoon yung pinapanalangin niya. In a dysfunctional family, at twisted yung status ng spirituality, sa totoo lang mga kapatid, kahit na ano pa yung status ng panahon natin, kahit ano pa yung dinadirect ng mga centuries na susunod, o ano man yung trends at ano man yung mga issues na nangyayari, sa totoo lang, ito pa rin yung lagi natin babalikan. Your spiritual state. Kung ano yung estado ng spirito mo. Yun yung pagdadirect. Hindi ako Amerikano, pero the good thing about America, nung nanalo si Trump, isa sa mga bagay na inilagay niya, anong sinabi niya? Ibabalik natin ang prayer sa loob ng mga campuses. Ibabalik natin ang pagbabasa ng Bible. Ako, tuwang-tuwa ako. Bakit? Imbis na kung ano-anong mga panumala yung ginagawa nila at yung mga niligalize nila. Abortion at marijuana sa Amerika, hinaano yan. Pero, wala na akong pakialam doon kasi hindi naman Pilipinas yun. Pero, alam niyo, napakaganda doon. Why? Because it will direct us. Sabi ni Trump doon sa isang interview niya, kapag ginawa natin to, America will be great again. Why? Kasi sa Constitution ng Amerika, sa Constitution ng Pinas, wala naman akong biases with regards to the government. Pero, ako, masaya lang ako doon. Bakit? Kasi binalig yung Panginoon sa Amerika. Why? Because that's the benchmark, mga kapatid. If you start going to church, if you plan yourself doon sa mga kasama mo sa fellowship, kapag i-share mo yung buhay mo sa ibang tao, your steps will be directed doon sa mga actions and decisions na gagawin mo. Bakit? Spiritual state yan. Spiritual functions yan na inilalagay ng Panginoon. Now, sa totoo lang, if we will look at this, makikita po natin na si Hannah, sa totoo lang, binigay na ng Panginoon sa kanya, and ano pang gagawin niya? Sabihin niyo po, anong ginawa ni Hannah? Ginawa niya kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. And if we are to receive something great sa Panginoon, dapat ibinabalik natin pabalik sa Kanya. Nahuli ko lang minsan yung sarili ko, di ba? Minsan pinagpapala ka ng Panginoon. Yes! Sinugot ng Panginoon yung panalangin ko after sa gabi, hindi ka na nag-pray. Nahuli ko yung sarili ko doon, pagkatapos ko sabi ko, hindi na ako nag-pray. Kasi sinugot na ng Panginoon yung panalangin ko, nakatulog na ako ng maalon. The same thing. Anong gagawin natin? Kapag nakita ng Panginoon yung puso natin, sigurado God will direct us dun sa puso niya. At yun yung ginawa ng Panginoon kay Hannah. Bakit? Kasi kung titignan natin, there are three spiritual functions na inilagay na ginawa ni Hannah ang nilagay ng Panginoon sa kanya. Ano yan? Una, she kept her promise. Ano ba yung promise niya? Verse 21 to 22. It's a yearly practice nila Elkanah to go to Shiloh para mag-offer at mag-pray, mag-stay doon. Pero anong ginawa ni Hannah? Ang ginawa ni Hannah, hindi siya sumama kasi ihahanda niya muna yung anak niya kasi yung pangako niya sa Panginoon. Ano nangyari? In the Jewish customs, kailangan ang mga bata tinutuli. Pinatuli niya muna sila, si Samuel, bago niya dalhin. And if we will look at the promise, sa totoo lang, is very simple. Pwede naman na after niya na sumama kay Elkanah, after nun, pwede naman niyang gawin. But directly, ano pong ginawa ni Hannah? Hindi muna ako sasama sa inyo. I'll prepare muna si Samuel before going to the tabernacle. Bago ko i-offer si Samuel. Kaya po kapag tinignan po natin, as a spiritual function, kapag tinignan po natin, it will be a dysfunction if you will not fulfill the promise that you gave to God. Ano ba yung mga promise na ibinigay natin sa Panginoon? Ano ba yung mga pangako na ibinigay natin sa Panginoon? As general as it is, marami po tayong mga binigay na pangako sa Panginoon. Amen po ba? Sino po mga may binigay na pangako sa Panginoon dito?
Amen. Paano pangako mo dati? Church naman tayo sa kabahay, ang pangako. Sabay din na nun eh. Bago mga pangako sa atin, bibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Binibigay mo ba? Binibigay mo ba? Or are you planning to give your life to God? Yung steps mo ba papunta doon? Why? Because if we are giving God yung buhay natin, bibigay natin sa Panginoon, yung buhay natin, dapat yung mga promise natin patungo rin doon sa promise natin sa Panginoon. What are you promising to God? Pero isang nag-point sa akin, yung pamamalala. Sabi niya, nung young people daw sila, nakita niya, meron daw dala-dala si Ate Shelly na napkin daw na nakapit. Tapos binigay sa amin, ito, Ray, ako, sa kayo mga pastor, binigay ni Ate Shelly. Sabi ng young people, parang pag nagtatrabaho ko, bibigyan ko rin sila pastor ng kapit. Alam niyo po, noong 2024, nung Pastor's Day, binwento nila ng Pastor's Appreciation po natin sa Quran. Binwento niya yun, sabi niya, kasi yun, may Shelly na, nagbigay. Pero yun, nagbigay rin sila. Hindi kita, big words. Wow, dami. Pero yun pa yun nila. Yun yung promise, yun yung pagtupad dun sa promise. Diba? If you have promises upon promises na ibinibigay sa Panginoon, the question for spiritual functions is this. Sinusunod mo ba yung mga promise na ibinibigay ko sa Panginoon? Kasi, yun yung gagamitin mo na pedestal at tapakan para ma-fulfill mo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa buhay mo. Now, hindi ako nagsasabi na as general as it is, marami tayong mga promises sa Panginoon. Pero the moment you realize na ang Panginoon is fulfilling His promises sa buhay mo, dapat tayo rin. Diba? Sinabi mo, pagka nagtatrabaho ka, ibibigay ko yung magbibigay ka sa Panginoon. Hindi. Bakit? Pinangako mo sa Panginoon yun. Hindi naman dahil pinangako mo sa Panginoon, kaya ka nagtatrabaho, baliktad yun. Pero in-enable ka ng Panginoon para magbigay sa Kanya. Hindi mo nadadagdagan ng kayamanan ng Panginoon. Mayaman na siya. Ibinabalik mo lang, pabalik yun para sa Kanya, kaya ka nagbibigay sa Kanya. By the way, yung tithes natin, may envelope. Tapos may sinusulatan po yun. Okay? Kung nahihirapan po kayong magsulat, sabihin niyo po, maglalagay po kami ng table doon para kami na magsusulat ng pangalan. Para kapag nag-operate kayo. Send out lang po. Nakatingin kasi namin sila appreciate. Kung gusto niyo po ng help, tulungan po namin kayo. Mas pinapadali lang po natin yung accounting po natin, kaya po ginagawa po natin yan. Para po mas kaya po sa mga hindi na po nagbibigay, bigay po kayo. Pero ayun po, baka nahihirapan lang po kayo. Kaya ayun po yung mga young people po natin tumulong, sila na po magsunat para po ibibigay nila. Diba, may mga pangako ka na kagaya nun. And si Hannah, as simple as the promise na meron siya sa Panginoon, still binulfil niya. Ano yung fulfillment? Bibigay ko pa rin sa Panginoon ko. Sabi ko, bago ko dalhin si Samuel, nandun muna. Kaya yun yung gagawin ko. Una, if we have and we want to be in the spiritual functions na gusto ng Panginoon, fulfill your promises sa Panginoon. Pangalawa, in 1 Samuel chapter 2, verse 1 to 10, the spiritual function na ginawa ni Hannah as she prayed from chapter 1 hanggang sa chapter 2, nagpe-pray. Meron siya dalawang facets ng prayer na ginawa. Una, rejoicing. Pangalawa, remembering. Ni-remember niya kung gaano kabuti yung Panginoon at nag-rejoice siya dun sa pagkaka-fulfill ng Panginoon sa ginawa niya sa buhay niya. In verse 3, noteworthy po ito. Sabi niya, sa lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari sa akin, ito yung prayer ko sa iyo, Panginoon. That I do not go on boasting so very proudly, and do not let arrogance come out of your mouth. Grabe yung prayer na yan ni Hannah. Pinagbiyayaan mo ako nitong bagay na to, Panginoon, hindi ko ito ipagmamayabang. Huwag mong hayaan na pagmayabang ko to dahil nagkaroon ako, pero hayaan mo na ipagmayabang ko yung pangalan mo kasi binigay mo sa akin. Yun yung prayer ni Hannah. And if we have spiritual functions like that, we pray. Nagpe-pray tayo lahat.
Tama po ba? Lahat tayo nagpe-pray. Lahat po tayo lumalapit sa Panginoon. We give the problem sa Panginoon. We roll it down. Cast your burdens upon the Lord. For His yoke is easy and His burden is light. Lahat yun binibigay natin sa Panginoon. Pero si Hannah at that time, after lahat ng nangyari, kung paano siya minit ng Panginoon, kung nasan siya, nung lugmok na lugmok siya, still, ganun pa rin yung prayer niya at yung puso niya sa paglapit sa Panginoon. Kasi habang, if you will, hindi na po natin ito pag-aaralan, sigit ko na lang po. Kasi habang nasa kumbento parang, pero kasi priest si Eli. Kahit nandun siya, supportado siya ni Hannah. Saka sino po yung lola ni Hannah? Nanay ni Hannah, lola ni Samuel. Si Lois po ba yun? Sinabi sa New Testament. Supportado po siya ni Hannah. Habang nandun po siya. And she is praying fervently para dun sa buhay ng anak niya na maglingkod sa harapan ng Panginoon. We are praying. Nananalangin naman po tayo lahat. Pero lumapit po tayo sa Panginoon na may puso na talagang nananalangin. Paano po ba manalangin? Sabi na po sa na Matthew chapter 6, kung paano tayo mananalangin, huwag kagaya ng mga Pharisee, yung kung ano yung sinasabi nila. Pero ang pinakamahalaga po doon is this. Ano pong ginawa ni Hannah? Communicated kung ano yung nasa puso sa Panginoon. Ibuhos mo sa Panginoon yung puso mo. A spiritual function na hindi malalaos sa buhay Kristiyano mo ay parang nakikipag-usap ka at lumalapit ka sa Panginoon. Habang tayo ay nandito sa buhay mo. Sino po nag-pray na maganda po yung weather bago matapos yung grabe kasi Angelic kasi yung praise and worship sa kayo quiet. Kaya yung bagay mo, yung nakita nyo dun sa gaganin yan mga alas 11. Alas 12, gaganin yan, tapos mamaya iikot na ulit. Pero, alam mo yun, that's prayer. Yan yung prayer natin. Prayer ko kanina, yun lang naman. Sabi ko, Panginoon, kaya mo makatapos kami ng service sa Villajuana sa San Luis. God gave it to us. Keep on praying. Panalangin natin yung mga bagay niya. Meron ka isang prayer. Kung meron ka isang prayer na sa tingin mo hindi pa rin nasasagot ngayon, tingnan mo na lang kung ano yung sinabi na ng mundo na hindi masasagot sa buhay ni Hannah. Ano po yan? Siya magkakaanak tayo. Pero sinagot ng Panginoon. Sounds familiar, no? Kasi yung mga ninuno nila sila Abraham, ganun din. Father of many nations ka, pero hindi ka magkaanak. Yun, magulo rin yun. Sobrang gulo nun. Bakit? Kasi dahil hindi siya magkaanak, yung slave nila. O ito, yung Egyptian slave natin, anak mo. Sabi ni Hagar. Si Hagar, anak. Sabi ni Sarah, malapit rin. Pero just keep on praying. Kahit gano'n pa kayo posible yan, just keep on praying. Last. Ano pong ginawa ni Hannah? Hindi lang siya basta nag-keep ng promise, hindi lang siya nag-keep ng prayer, pero kapag natin natin in 1 Samuel chapter 2 verse 11, sabi po dito, then Elkanah went to his home at Ramah, but the boy continued to attend to the service of the Lord before Eli, the priest. Napakaganda po nito kasi sa totoo lang po, kapag minsan nabigyan na tayo ng Panginoon at feeling natin, alam naman natin kung ano yung gagawin natin sa buhay natin, we tend to control everything. Control freak tayo Minsan gusto mo na lang control, hindi, ganito yan. Hindi, pwede naman to. And then, nagkakaroon tayo ng mga half-truths sa buhay natin, nagiging fake news kapag sinunod natin. Pero sabi ni Elkanah, sabi ni Hannah, kahit na nandito kami sa malayo, pero si Samuel, nandun pa rin. Kung ano yung sinabi ni Hannah patungkol kay Samuel.
If you will look at the name of Samuel, alam mo na kung ano yung gagawin niya talaga sa buhay. Kasi if you will read 1 Samuel, 2 Samuel, dalawa lang ang yung dalawang book na yan. Sa totoo lang po, pag nasama yan, isa lang. Pinaghati lang po because of lexical, gusto lang po talaga nila na magkaroon ng dalawang chapter kasi sobrang haba. Pero pagka binasa niyo po ang 1, 2 Samuel, isa lang po yan. Tapos nahahati sa tatlo. Buhay ni Samuel, buhay ni Saul, saka buhay ni David. At doon po sa tatlo na yan, buhay si Samuel. Na nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Bigyan ko po kayo ng isang forecast. Nung si David nagkamali kay Bathsheba, sino sumaway sa kanya? Sino po? Sinong priest yun? Si Nathan. Guess what? Sino po si Nathan? Kasama lang rin ni Samuel yun. At kung ano yung ginawa ni Hannah kay Samuel, dinedicate sa temple. Ganun rin si Nathan na tinrain niya. Bakit? Ito po, medyo mahaba po ito. Pero di na natin isasama. Twisted rin po si Eli bilang parent at that time. Yung mga anak niya, saka siya manginginom. Umiinom sa loob ng temple. Kaya po kapag binasa niyo yung sorry po kailangan ko na isigit. Pagka binasa niyo po yung chapter 1, kaya sabi, bakit parang lasing ka? Sabi kay Hannah, kasi umaano yung parang bumubula yung bibig niya. Para pagkagalit yung mga babae. Ayun ka yung parang ganun yung bibig. Sabi ko, ano ba, lasing ka ba? Sabi ni Eli. Hindi ako lasing, nagpe-pray ako kasi nag-inuman sila. Si Eli, saka yung mga anak niya. Yung mga anak niya, hindi naging pari yun. Pero yun yan, twisted pa rin. Ang dami mga bagay na pwede natin makita na dysfunctional as the family. Pero we are there as a newspaper para basahin yun at alamin kung ano talaga yung dapat natin gawin. And Hannah, at that time, kahit gano'ng ka-twisted yung buhay, at gano'ng kahirap yung buhay na binubuhay niya, he kept obeying kung ano yung sinabi niya sa Panginoon. Kaya nga, hanggang sa buhay ni David, meron pa rin handwork ang Panginoon sa ginawa ni Hannah kay Samuel. Bakit? Kasi nagpatuloy yung gawain. Napakahalaga ng ginawa ni Nathan at Nathan. It's because Hannah made his promise sa harapan ng Panginoon. Being obedient is a spiritual function. Napakahalagang spiritual function. Kasi sa totoo lang po, mga kapatid, we are being very obedient sa harapan ng Panginoon. Yung mga susunod o yung future mo, magiging panatag. Kasi magiging maayos yun. Sigurado 100% pag-identity ko sa Panginoon. And in the life of Samuel, sa lahat ng pinagdaanan niya, he became very obedient sa harapan ng Panginoon. At naapektuhan ng obedience niya yung mga tao. Sa totoo lang mga kapatid, in our families, lalo na yung mga magulang, if you will be very obedient sa harapan ng Panginoon, God will fulfill His promises. If we pray, if we keep on, not just only believing, but following God, what God wants, in obedience, sigurado, kagaya ni Samuel at that time, will be like that. Then end up with this. Kala ko sa akin nang galing to, buti research ko kanina. In church po natin, we're really very growing. Pero po mag-i-sponsor sa atin, walang question. May meeting po kami ng last Sunday, di ba? Ano po yun? Para po sa church membership yun. Magkakaroon na po tayo ng i-digital na po yung natin, yung ating database ng mga members. Kasi sabi nung mag-i-sponsor, kinausap po ako kasi tinawagan ko siya. Alam niyo po sabi niya, kasi natutuwa ako sa church. Alam niyo po saan siya natutuwa? Nung talent test, nakita niya kasi yung mga youth natin na bata,
tinuturuan ng mga medyo youth na matanda na. Kasi nagtuturo ng youth na medyo matanda na. Hindi lang sila isa, hindi lang sila dalawa, apat sila na tumututok dun sa mga bata habang kumakanta. Sabi niya, sa totoo lang, may banal na pagkainit ako sa inyo. Kasi lumalaki yung church kung saan ako nang galing dito rin sa mga ano po natin, members po natin. And sa totoo lang, kapag natingin na natin, sa preaching natin, parang ano yun eh, holier than thou. Pastor, parang hindi mo naman kaya sundin yun. Totoo. Hindi natin kaya sundin yun. Sabi ni Augustine in the 4th century, relating to the church, ano ba talaga yung church? Sabi niya, yung church kasi is not a hotel for saints. Actually, it's a hospital for sinners. And we're here. Sa totoo lang, we have the opportunity to follow the life of Hannah. Maging prayerful ka, maging obedient ka. Talaga, ibigay mo yung promise mo sa Panginoon. Pwede natin gawin yun. But the church that we have today, hindi naman ito yung ang IBC Luis, lahat ng mga member may hail na. Lahat ng mga member sa Luis, mababait. Kasi mabait yung mga pastor nila. Hindi naman ganun eh. Mabait po ba kayo? Tanong mo nga kapag mabait ka ba? Lahat tayo, hindi tayo mabait. Pero sabi ni Augustine, explaining what the church is, we are here because we are sinners. Andito tayo kasi mga makakasalanan tayo sa harapan ng Panginoon. The moment we realize na hindi tayo perfecto, dun pumapasok yung pagiging perfecto ng Diyos. So, anong gagawin natin? We want to follow the steps of Hannah. We want to follow spiritual functions sa buhay natin. Kaya-kaya natin. Pero as sinners, hindi natin kakayanin yung pagkakamali sa Panginoon. Kaya kung nandito tayo sa church. Kasi si Hannah at that time, mag-isa lang siya. Pero nakita niya na kung meron mga tao na talagang susuporta sa kanya, mas naging maayos sa ating buhay. And we have the church. Meron po tayong church ngayon. So, ang gagawin po natin ngayon, after po ng preaching po natin, as we end up, ito po yung gagawin natin. I want you to pray. Pag-pray natin. Siyempre, una, pag-pray mo yung sarili natin. Pag-pray po yung mga tao that you were to disciple. So, totoo lang, natutuwa po ako sa ginagawa ng mga ladies. Palakpakan naman natin yung mga ladies. Alam mo yung ginagawa ng mga ladies, di alam ito ng mga men kasi puro kayo kambing sa kakakihan. Alam mo yung ginagawa ng mga ladies ngayon, meron silang mga list ng mga tao, mga babae na i-disciple nila. Tama ba? Hindi ginagawa ay hindi pala. Wala kang mag-pray. Meron silang listahan na pinagpe-pray kung sino yung ay wala daw. Ay wala, di ladies yan. Meron silang listahan ng mga young people na i-disciple nila, mga kapatid natin na young people. Grabe, no? Let's do pray for them. Pag-pray natin. Nandito sila, gusto mong pag-pray, pag-pray mo. If you're in a fellowship, kung nasa fellowship ka, pag-pray mo. Pag-pray mo yung mga nasa kasama mo sa fellowship. If you're with your family today, pray for your family. Pag-pray kayo kasama ng mga family mo. Because our church, lahat tayo, hindi tayo perfecto, pero meron tayong perfecto Diyos na tutulong sa atin. As we have dysfunctional families, at pwede pang masira yan sa lahat ng mga desisyon na gagawin natin, pag-pray natin, Panginoon. Make my decisions spiritual functions para sa pagsunod ko sa iyo. Tumay po tayo lahat. Panalangin, you want to pray for yourself. Pag-pray po natin yung sarili natin. We're sinners saved by grace. Pero kagaya ni Hannah, we will follow God. Sasabihin natin, Panginoon, I promise, I pray, and I will give. The Lord is speaking to your heart. Ngayong umaga na ito, ngayong hapon na ito. Hindi na po mapapakatagal. But if the Lord is speaking to your heart, pwede po kasama-sama tayo manalangin dito sa mga.
If you have a disciple that you're praying, pray for them. Sama mo sila, kakagin mo sila. Tara kapatid, pagpe-pray kita. If you have a family member na alam mo na medyo down ngayon, hilahin mo, sabi, pagpe-pray kita. Pagpe-pray kita. If you have someone in your fellowship, meron kang kasama sa fellowship ngayon, kasama mo na youth, adult, o kung sino man, na alam mo, medyo may pinagdadaanan sila. Ilahin mo, sabihin mo, tara, lapit tayo sa Panginoon, pagpe-pray kita. May this be, just like Hannah, pinanalangin niya sa Panginoon. Tingpad ng Panginoon. Dahil nananampalataya sila sa Panginoon. If you have someone, gusto mo pag-pray, sama-sama tayo. If you want to pray for yourself, sama-sama po tayo manalangin dito sa manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa salita mo, Panginoon. Thank you for the life of Samuel. Thank you for the life of Hannah, Panginoon. We know that as twisted as it is, as dysfunctional as it is, Panginoon, maraming mga pwedeng mangyari, Panginoon, sa buhay nila. But still, you preserve Hannah, Panginoon, to follow you all the days of her life, affecting the life of his son, Samuel. Kaya, Panginoon, ngayong umaga po na ito, we're praying, nananalangin po kami, Panginoon. Kayo po umawak, Panginoon, sa puso namin. That if we have promises, Panginoon, sa iyo, tulungan niyo po kami to fulfill it. If our prayer life, Panginoon, is dwindling down, Panginoon, buhayin mo po yung prayer life namin. Maging kagaya kami ni Hannah, Panginoon, na hindi tumitigil, Panginoon, na ipanalangin yung mga bagay na inilalagay mo sa puso namin. And help us, Panginoon, to be very obedient, Panginoon, sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. I pray, dear Lord, sa mga kasama ko, Panginoon, na nandito sa harap, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po kami lahat, Panginoon. Kasi alam po namin, Panginoon, that this church, Panginoon, yung church po namin, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na ang bottom line ng lahat ng gagawin namin na ikaw rin naman, Panginoon. Kaya naman namin kami lahat sa iyo. Hawakan niyo po kami. Looban niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pray for everyone, Panginoon. Pray for our nation, Panginoon. Pray for our brethren, Panginoon, na binabagyo ngayon, Panginoon. Keep them safe, Panginoon. Hawakan niyo po sila, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa mga susunod na oras din po dito sa Pasig. Panginoon, tulungan niyo rin po kami, Panginoon, at hawakan. Keep us safe, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, for today. Salamat po sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Hindi naman po, magkakalam po tayo sa Panginoon. Tawagin po natin ating mga legal. I offer my life to you. Everything I need to do. Searching for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting up praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my love. Panginoon, salamat sa ating sabi na sa amin. Maraming salamat po ng Diyos at binigyan na kami ng aming sarili ng pamilya, Panginoon. Kung saan ng Diyos ay ginagamit mo ang bawat isa para mag-ikot, Panginoon, sa inyo. Hindi lang kami perfecto, Panginoon. Pagkarami ng pagkukulang, subalit sa inyong biyaya, Panginoon. Kami ay patuloy na tatapat sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iglesia ito. Sisipin natin ang pamilya, Panginoon, laging pamilya na
Alam namin ng Diyos na sila ay tumama sa aming Panginoon kapag kami ay tumataan sa problema, kapag kami ay namin Panginoon, sa oras nito ay nais namin masalamat sa biyaya Panginoon sa amin. Maraming salamat po sa gabay at nasa aming pinagawa sa amin sa araw-araw sa aming pagkahanap buhay. Sa oras nito po kami ay papasalamat sa inyo sa pamagitan ng Diyos na aming biyaya. Huwag mo Panginoon ang ating puso upang ibalik sa inyo Panginoon Panginoon ay kapit mo sa mga gawain ang mga dalangin dito. Maraming tayo sa dalangin sa Jesus. Ikaw ang tunay na nakita sa mundo. Ikaw ang haring at mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang matatay sa kamalian mo.